Hi everyone! Welcome back to another vlog. Traveling or ang pag-take ng vacation even once in a while ay isa sa mga way para maka-escape tayo from stress. Stress from work, stress from life, and stress from being an adult. Planning a trip or vacation is a little bit overwhelming and exhausting at the same time. Kasi nga, mixed emotions na yung nafe-feel mo, like excited ka na, kinakabahan ka, or nagkakram ka na. For you to turn that vacation from exhausting to exciting, planning beforehand is very crucial, whether it is a family or a solo trip. Kaya naman, in this vlog, I will share to you how I actually plan my travels for you to have an efficient vacation. So, itong mga steps na to will help you to maximize your vacation experience and syempre to reduce stress along the road. So, guys, if you're interested, please keep on watching. Disclaimer lang guys na magkakaiba tayo ng way on how we plan our travels. So, this is our way. Itong mga steps na to ay nakuha lang namin based on our experience sa aming mga previous travel. So, I hope may matutunan kayo in this vlog. Step number 1 is determine your destination. So, sa step na to guys, ikaw mismo yung magde-decide kung saan mo gustong pumunta. Dito, kailangan mong i-consider yung mga personal interest mo or yung own preference mo. Like, anong lugar ang gusto mong puntahan? Ano yung gusto mong ma-experience? Or gusto mo ba mag-relax kasama ang nature, like pumunta ka sa dagat, sa mga bundok, or di kaya gusto mo lang mag-enjoy sa city, like ma-experience yung nightlife, city life. Ito yung step kung saan dapat tanungin mo yung sarili mo kung ano yung gusto mong ma-experience. So, step number 2, research the place you want to go. So, pag nakapag-decide ka na kung ano yung mas prefer mo na kung anong type ng lugar yung gusto mong puntahan, next na gagawin mo is to research the place where you want to go. Dito, sa step na ito, may mga factor tayo na kailangan i-consider kapag nagre-research tayo sa mga place na gusto nating puntahan. First is yung safety ng lugar. Isa ito sa mga pinaka-importanting i-research, lalo na doon sa mga nagso-solo travel. Like, kailangan mong alamin kung yung lugar na pupuntahan mo ay peaceful ba, wala bang gulo, and yung crime rate. Syempre, mas ma-enjoy natin yung travel natin pag may peace of mind tayo na safe yung pupuntahan nating lugar. Next factor is yung affordability. This factor, ito yung isa sa magiging guide natin kung magkano yung ilalaan nating budget. Kailangan mo ding i-search yung cost of living ng lugar na pupuntahan mo. So, syempre, kailangan swak din sa budget yung pupuntahan nating place. And para makasiguro tayo na hindi tayo mamumulubi after ng pag-travel natin. Next factor is yung climate. You also need to consider kung ano yung climate or yung weather na meron doon sa lugar na pupuntahan natin. Kung maulan ba or may bagyo ba. Itong factor na ito, magiging guide din natin to kung ano yung mga gamit na kailangan nating i-ready. Next is, you have to know when is the best time to travel sa place na yan. Isa din ito sa mga chine-check namin. For example, pag aakyat kami ng bundok, tinitingnan talaga namin if ano yung best time to travel para ma-maximize namin yung mga activities na kailangan namin gawin. Next factor is yung local culture ng place na pupuntahan mo. Para naman hindi ka ma-culture shock. Like, ano ba yung dialect ng mga tao na andon? Ano ba yung tradition nila? Hindi mo naman kailangan mag-research talaga ng deeply about their tradition. At least lang man, ma-familiarize ka na, ganito pala yung ginagawa nila. And upon researching on the place where you want to go, you should also know how to get there. Like, ano ba yung mode of transportation na pwede doon, like by air ba siya, by sea, and kailangan mo ring alamin kung gaano ba kalayo yung lugar na yon. Next step is to decide when and how long will be the duration of your vacation. Etong step na to, sa iba, inuuna nila. Pero sa amin kasi, saka kami nagde-decide kung kailan, after namin nag-research about
sa destination namin. Dito, kailangan mong i-consider yung available time mo. Kasi upon researching, dito mo din malalaman kung ilang araw ba yung makakonsume mo doon sa mismong travel mo. And you have to make sure na wala kang time constraint. Mas maganda kasi magbakasyon na hindi nagmamadali. And yung pagde-decide ng duration ng stay mo, kailangan mo din i-consider yung budget mo. Kaya, nasa previous step yung kailangan mong mag-research about sa cost of living doon sa place na pupuntahan mo. So, next step is you need to establish and set your budget. Kaya nga, importante talaga na mag-research ka about sa cost of living ng place na pupuntahan mo para yun yung magiging guide mo sa pag-set ng budget mo. Setting or establishing a budget must be realistic in which comfortable ka na mag-allocate ng budget towards accommodation, transportation, food, and yung mga fees na gagawin mo doon sa place na yon. And setting a budget will prevent you from unnecessary expenses along your travel. Maganda kasing mag-travel, guys, na hindi mo inaalala yung about sa money. Kaya, pag nagta-travel kami, pinaghahandaan talaga namin siya, lalong-lalo na sa budget. Like, pinag-iipunan talaga muna namin siya. Actually, maraming ways para mas makatipid ka sa travel mo. Like, for example, sa ginagawa namin, mostly na ina-adjust namin para makatipid kami ay yung accommodation and yung sa food. So, tip ko lang sa inyo guys na sa mga accommodation kasi, hindi importante sa amin yung dapat maganda talaga. As long as malinis lang siya and then medyo comfortable naman siya tulugan, okay na yun sa amin. Kasi pag nagta-travel ka, hindi ka naman magsistay sa place mo ng buong araw like 24 hours, diba? Ang accommodation sa amin, para lang siyang may pag-iiwanan ka lang ng gamit mo, may pagtutulugan ka lang, and enough na yun para sa amin. Sa food naman, guys, hindi kami gaanong nagsispend ng malaking amount sa food. Pag may karinderya, sa karinderya talaga kami kakain. And we chose to eat and spend money sa mga food na alam namin doon lang namin matitikman. Like yung mga local food nila. So, yun, for experience. So, mga tips lang yun, guys. So, kaya kailangan mong mag-set ng realistic budget talaga. Like, real budget. Next step is maghanap ng mga tourist spot doon sa lugar na gusto mong puntahan. So, you have to research about the tourist spots na matatagpuan doon sa lugar na yon. Like, kung paano pumunta doon, and ano yung mga activities na pwede mong gawin doon sa tourist spot na yon. And make sure lang na dapat yung tourist spot na pupuntahan mo ay yung gusto mo din. Yun din yung personal interest mo. And para may guide kami, aside from researching about the place sa Google, isang way din para magkaroon kami ng guide ay nanonood kami ng mga YouTube videos, mga TikTok, and other na social media platforms. So, nanonood kami ng mga reviews para malaman namin kung ano bang meron doon, ano ba yung mga kailangan naming i-expect, and pinaka-importante sa lahat, kung magkano ba yung budget na kailangan naming i-prepare doon, or kung pasok ba siya doon sa inilaan naming budget. Sa mga review kasi na binibigay nila, nagkakaroon din tayo ng idea or natututo din tayo sa mga experience nila. Like, lalo na sa mga accommodation, di ba, pinapakita naman nila yan kung maganda ba. At least, may idea tayo kung gusto din ba natin yung accommodation na yon. So, nanonood kami ng mga vlogs, mga TikTok, as in, ang dami-dami naming tinatapos ng mga vlogs before kami makaplan talaga ng travel namin. So, may mga travel vlogs din ako, guys. Baka gusto nyong panoorin. Nasa playlist lang yan siya, travel vlogs. After yan, pag nakaset ka na ng budget, naka-research ka na ng mga tourist spot na kailangan puntahan, naka-decide ka na kung kailan, next is you have to plan and organize your itinerary. Itong step na to, ito na magiging output ng mga information na nag-gather mo from previous steps.
I-assemble mo na yung mga information na nakuha mo from YouTube videos, from researching, mga TikTok reviews. And upon planning, guys, you have to imagine yourself na nandun ka na talaga sa mismong travel para malaman mo yung pagkasunod-sunod talaga ng itinerary mo. And sa pag-organize and pag-arrange ng itinerary mo, you have to consider yung duration of stay mo. So, para ma-maximize mo talaga yung buong length ng vacation mo, like walang dead air, walang araw na masasayang, like every day counts, ganyan. And kailangan mo din i-consider kung saan ka mas makakatipid, hindi yung paikot-ikot kayo, punta ka doon, balik ka na naman, ganyan. So, arrange it well, guys, kung saan mas makakatipid ka, mas ma-maximize yung time mo, and mas less hassle sa part nyo. And sa mga travel, guys, pag alam namin limited yung time namin, hindi na namin ipinipilit na puntahan namin lahat ng tourist spot. Ayaw kasi namin yung nagmamadali. Pag ganun kasi, hindi namin na-enjoy or hindi namin nasi-savor yung experience ng vacation pag ganun. So, importante pa rin sa amin yung quality ng vacation. Hindi yung dapat lahat puntahan mo pag limited yung time. Pero pag may time ka, go, puntahan mo lahat. And dapat yung gagawin mong itinerary ay flexible. Like, what if na-delay yung flight nyo, pwede nyo ba siyang i-move? Para kahit anong mangyari, at least may option ka. After planning our itinerary, next step na ginagawa namin is yung pag-book ng flight. Sa iba, inuuna na lang yung pag-book ng flight. Sa amin, saka kami nag-book ng flight pag tapos na yung itinerary namin. And pag may nakalatag na kami na itinerary. Sa pag-book ng flight nyo, take advantage sa mga promo ng mga airfare like Sebpass, Piso Fare. Pero based on experience, guys, ha, sa mga Piso Fare, mas risky siya. Kasi sila yung mga flight na mas higher chance na ma-delay, makancel yung flight, ma-move yung flight. And sa experience namin dati, guys, na-move yung flight namin kasi nga Piso Fare lang yun. Na-move yung flight namin and ang nangyari niyan, nagka-sira-sira or na-move din yung itinerary na ginawa namin. So, yun yung importance kung bakit kailangan flexible yung itinerary na gagawin mo. Like, sa mga ganyang situation kasi, guys, wala ka nang magagawa. Like, ikaw talaga yung mag-adjust. Pag mag-book ka ng flight, totoo yung sinasabi nila na pag matagal pa yung date ng vacation mo, mas mura. After namin mag-book ng flight, guys, ito na yung time kung saan maghahanap na kami ng mga accommodation and mga tour. So, upon booking your accommodation, pwede kang mag-base doon sa mga vlogs na napanood mo. Like, pwede mong i-consider kung saan sila nag-stay. Kung based ba sa review nila, okay yung place na yon, so pwede din, doon ka din mag-book. And tip lang, guys, if you're on a budget, look for an affordable accommodation. Kasi matutulog ka lang din naman, di ba? And look for an Airbnb or hotel or any accommodation na mayroong free cancellation and free na rebook. Kasi ito yung magiging kakampi mo pag na-move yung flight mo, at least pwede mong i-rebook yung accommodation mo, hindi sayang yung binayad mo. And tip ko lang, guys, before your travel, bayaran mo na lahat ng accommodation nyo. Bayaran mo na yung mga tour, bayaran mo na yung Airbnb nyo, yung hotel mo, para pagdating ng mismong travel mo, wala ka nang ibang iisipin, like pocket money lang yung dadalhin mo. Kasi nga, bayad na lahat, 'di ba? So, less hassle siya and mas ma-enjoy mo pag ganun. And then, wala pa yung travel mo, alam mo na kung magkano yung natitira sa budget mo. And kaya din, guys, importante din na mas magandang mag-book sa mga hotel or mga any accommodation na may refund, free refund, para if ever magka-delay man, at least hindi sayang yung binayad mo. Next is, pack your things efficiently ahead of time. So, huwag kayong gumaya sa amin na mahilig mag-cram. Like, 2 p.m. yung flight namin. Ngayong 10 a.m. pa lang kayo magbili ng luggage, guys. Ganyan. So, importante talaga na habang matagal pa yung travel mo, at least, pakonte-konte ka na nagpapak, or kahit lang man, ma-determine mo na yung mga things or may checklist ka na ng mga essential things na kailangan mo dalhin sa travel mo. So, if hindi mo pa alam yung mga things na kailangan mo dalhin, yung mga gamot na kailangan mo dalhin, gumawa ako ng vlog dyan, guys. So, ilalagay ko yung link sa baba para magka-idea kayo.
packing your things earlier para if ever ma-encounter mo na kulang pala, kailangan pala ng ganito and then wala ka pang available, at least maka-order ka pa sa online, time ka pang mag-shopping if ever. So, it's really important na mag-pack ka ng mga gamit mo ahead of time. Next step, and ito yung pinaka-importanting step sa lahat. Go and enjoy your travel. After your long preparation, it is now your time to enjoy your vacation. Give yourself a reward. Kasi nga, di ba, nag-effort ka mag-ipon, nag-effort kang mag-work, nag-effort kang mag-plan ng travel mo. So, ngayon, mag-enjoy ka. I-enjoy mo lahat, like, bawat araw ng travel mo. Sa mga travel namin, guys, pag nakarating na kami dun sa place, ang sa mindset ko, gusto kong gawin lahat, like, i-enjoy siya kasi baka hindi na ako makabalik dito. So, at least, meron kang magandang memory dun sa place na yon. And huwag kayong magsayang ng time, guys. Huwag kayong magsige tulog lang sa travel nyo. Like, kami, kahit pagod kami, kahit wala kaming sleep dahil sa biyahe, make sure talaga namin na ma-maximize yung time namin. Kasi sayang, di ba? Hindi naman masama yung mag-travel ka kahit isang beses lang sa isang taon, 2 beses sa isang taon. Give yourself a reward din sa mga effort na ginagawa mo, like sa mga responsibilities na meron ka. And marami kang pwedeng matutunan kasi sa travel, like hindi lang yung basta-basta may picture ka lang, basta lang makapunta ka doon. Isa sa magandang feeling pag nagta-travel ay yung matutunan mo or ma-witness mo yung iba't ibang klaseng life. May matutunan ka about their tradition and mas lalawak yung perspective mo sa life. Like, lalawak yung point of view mo na, ay, pwede pala ganito, pwede pala ganyan. So guys, that's it for our vlog. I hope may natutunan kayo sa mga shinare ko today. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. If ever hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para every time na mag-upload ako, ma-update ka. Thank you for watching, guys, and see you to my next vlog.